Magandang hapon po sa ating lahat, mga kapatid, mga ka-hunter. Ito po yung si Sister Angga. Ano po ang naging buhay niya noon? Ano naman ang naging buhay niya ngayon? Siya po ay under sa United Pentecostal UPC Balabag. Nandiyan po sa kabila ang aming simbahan. So isa po siyang membro na naging malakas ang kapit sa Panginoon. Kaya po ngayon, tatanungin natin siya kung anong buhay niya noon at anong buhay niya ngayon. So, magandang hapon uli, Sister Angga, no? Sige. Ngayong araw, pakinggan natin yung patutuo ng ating kapatid. Nasang araw pa ko siya sa kalibutan niya, wala ko pa makilala ng Ginoo. Siyempre, tanan niya mga buluhaton nga ram sa kalibutan, ako ang ginaintrahan, mga pagpatuyang man wala ko yan kabalo nga may Ginoo gali nga sara makabulig sa akon sa wala ko na maintindihan kung may anong ara sa pag-alagad sa Ginoo kay ako lang ginintindi nga ara lang ko sa mga kinasadya sa kalibutan nagaupod ko sa diin nga mga kinalipay kadto pa kari kag wala itong nabalaan kung anong akong kabuhi sang una. So, nag-upod siya sa mga baylihan, mga kasadyahan. Oo, tanan yung mga ginahimo mo sa kalibutan, subungan aton makitaan, amo man akon sa una ginahimo. So, pwede mo maistorya sa amin kung paano ka na-convert? Paano ka nakakilala sa Ginoo? Sa antes ko nakakilala sa Ginoo, dito pa sa Ubo, dito pa sa daan pa namang ginhalinan yung lugar ng kay Pastor John kami sang pulong sang Ginoo dito ko nakilalaan ang Ginoo sa akong kabuhi. Sister Angga, sang nakilala mo ang Ginoo, siyempre Diyos na niya ano ang mga nahatag niya? Ano ang mga nabatyagan mo? Anong mga nahatag niya nga mga kaayuhan sa kabuhi mo? Siyempre, nang damo, gidya kaysang ara ko, wala ko pa nakilalaan ng Ginoo. Daw, wala gidya, anong akong kabuhi. Pero sa nakilalaan ko na siya, damo siya nabulig kay sa tion niya may ara ko mga kabudlayan. Sa kabuhi, may ara ko nga masarang mapalapitan. Sa tion niya may ara kang madamo ang mga problema, may nagabulig sa imo, may mapangayuan kay gisang tabang sa tion niya nagakinanglan ka. Sister Angga, anong pinakadako nga problema nga natabo sa kabuhi mo? Siguro sa ako, kabuhi nga tabo, pinakadako nga problema sang nagbata ko sang kadwa ko nga bata, no naging sa ospital ko nagbata sa iya tapos nang hindi kami napagpagawa sang doktor bangod nga nang nagayiluwis na si Matmat mo akong bata na tapos nang gusto ko naging magwa kay dugay na kami sa ospital nag-decide ko magwa hindi kami gusto pagbaw sa doktor kag ina-explikaran niya ko nga kung magwa kami kuno kay nagayiluwis ng akong bata may tendency nga ang yayiluwis magsaka ko siya utok tapos nang makumatos ko ng akong bata pero nagperma ako to nag-decide ko magwa kasi ko nakabalo ko nga Dios nga ako ginalagad makasarang sa bulig sa pag-ayos sa akong bata. Sa hapon niya ini, pati damo sa nagalantaw sa imo subong pwede mo ihambal sa ila kung kinanglan na nga magbalik ta sa Ginoo. Nga kinanglan ta subong magbalik sa Ginoo. Subong ya kinanglan tagid nga magpanumbalik sa pag-alagad sa Ginoo kun ara sa aton subong makabugnaw, makalapyo kay bangon na kabalota yang nga ang atong pag-alagad sa Dios yan nagasiling puno sa Dios nga hindi na ni magdugay ang Ginoo magbalik kidya sa magabalik sa pagkuha sa aton. Ti karon kung magpatuyang ta magbalik ta samtang nakalaga na ta sa Ginoo tapos nagbalik pa ta. Paano ta paluson sa Ginoo kung wala na ta? Kaya dapat nga samtang nga subong nga sa katapusan niya panahon o kung sa katapusan niya mga tinion padayon tiya mag-alagad sa Dios kag ibalik ta ang aton nga mga naunang gugmas ang pagbaton sa Ginoo. Mo ni si Sister Angga, so nabatian ta na ang iyang testimony kabay patani na
maitalom ta sa aton tagipusoon kag ti ang hambal niya mabalik na ta sa Ginoo sa pagpangalagad. Tungod lapit na lang ang tiyempo, lapit na lang ang panahon. Kung ara ng mga tanda. So, hindi na ta magpatuyang pa, hindi na ta magpaligoy-ligoy sa pagpangalagad. Si Sister Angga, dating damo sang nakwatsira, bisyo, tanan, halos, obra sang kalibutan, pero ang hambal niya, ginbago siya sa Ginoo. Kag isa siya subong sa mga matutom nga nag-aalagad sa Ginoo. Ginagamit siya sa simbahan. So Sister Angga, madamo ka salamat. Amo na kaya ako ang nambal sa inyo, mga utod nga dapat tingwaon tagin nga makapabilit sa pag-alagad sa Ginoo kag magpaniwa ta nga pantabilin niya sa Ginoo kay wala na sa ibang palapitan kundi ang Ginoo lang gid sa tiyon sa atong mga kabudlayan, sa tiyon sa atong mga pakinahanglan ang Dios sarang gid makabuli kag makatabang sa aton. So, damo ka salamat. Mayong hapon sa tanan.